ng dilim. Nakahanda silang gawin ang lahat para lang matupad ang kanilang masasamang balak. Kaya po di lang simpleng kilabot ang nakuha ko nang bunuhin ng isang kasumpa-sumpang halimaw ang buhay ko. Talagang dinurog din noon ang kumpiyansa ko sa sarili at apektado rin ang kakayahan kong magtiwala sa mga tao. Kung bakit, malalaman niyo rito sa ibabahagi ko. Ingat nga lang po dahil medyo maselan ang kwentong ito. Kaya iwas muna kung medyo mahina ang inyong sikmura at ilayo muna ang mga bata sa paligid. Konting parental warning lang po. Hello po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Joy, manager sa isang textile store dito sa Cebu. May asawa at mga anak na po. Pero galing po talaga ako sa Mindanao. Doon sa may Davao Oriental. Doon din nangyari itong personal kong karanasan na ikikwento ko sa inyo. 2011 nang mapilitan akong bumiyahe papunta sa isang lungsod para maghanap ng trabaho. 18 anyos pa lang ako noon, Sir Jupiter. Pero kailangan ko ng kumayod kasi hindi na kaya ni tatay na mangisda. Kaya lumipat ako roon sa isang maliit na bayan kung saan nakatira ang aking tiya Karing. Kapatid siya ng nanay ko. Simpleng syudad lang po yun na hindi ganun kaunlad. Pero marami rin namang iba't ibang mga establishmento at gusali. Kaya doon ko naisip na maghanap ng mapapasukan. Suportado rin naman ni nanay ang pasya ko at malapit din ako kina tiya Karing. Mahigit 1 linggo rin po akong nag-ikot-ikot noon para mag-apply. Hanap ko yung mga trabaho na kaya kong gawin, gaya ng pagiging kahera o tindera. Kahit nga po pagiging janitor, nakahanda ko ng patusin nun hindi na lang po naging madali. Dahil second year high school lang ang natapos ko. Gusto kasi ng mga kumpanya ng mga taong at least high school graduate. Isang gabi po, pauwi na ako noon kina Tiya Karing. Naglalakad lang ako para tipid sa pamasahe. Nakakahiya naman kasing mangingi sa tiyahin ko kahit pa hindi na ako pinagdadamutan. Tahimik na ang bangketa noon at lumiko ako sa isang eskinita na shortcut papunta sa kalye ni Natia. Medyo madilim. Sa ilaw lang na nasa may ang nagsisilbing liwanag. Dinig ko ang mangilan-ngilang sasakyan sa kalsadang pinanggalingan ko. Pati na ang ilang mga dagang nagtatatakbo sa masikip na daan. Ilang lakad pa po, may napansin akong gumagalaw sa unahan ko. Nung una, akala ko isa lang yung aso na may kinakain kung ano. Nakatalikod kasi yun sa akin at nakadapa sa lupa. Magpapatuloy lang sana ako sa paglalakad para lampasan yung aso, ngunit bigla na lang itong lumingon sa akin. Sudyot, isang pares ng malaking berdeng mga mata ang nakita ko. Natanong din ng malamlam na ilo ng poste ang kanyang muka. Kaya naaninag ko ang kulukulubot nitong balat at naglalaway na bunganga. Napaatras ako. Nakita ko rin ang kinakain ko nasa lupa. Hindi po ako pwedeng nagkamali, Sir Jupiter. Isang hubot-hubad na dalaga ang nasa lupa at butas ang gitna ng ito. Tuluyan akong napahiyaw nang makita tumayo ang nakakatakot na nilalang. Mabilis na tumalikod at madapa-dapang kumaripas pabalik sa bukana ng eskinita. Nang makarating sa may poste ng ilaw, ay lakas loob akong lumingon sa loob ng makipot na daan. Napakamot ng batok kasi wala na roon ang kung anong nilalang.
Pero hindi ko na pinangahasang bumalik sa loob para lang siguraduhin hindi ako na malikmata. Sa halip ay dumaan na ako sa mas mahabang daan papunta sa bahay ni Natia. Mas mabuti roon kasi hindi ako mag-isang maglalakad sa gitna ng dilim. Pakiramdam ko nga lang po noon ay sinusunod ko na nakita ko sa Palingalinga ako sa paligid pero hindi ko naman siya nakatanaw. Kaya tuloy-tuloy na akong tumakbo kahit masakit na ang mga binti ko pagkalakad buong araw. Dire-diretsong pumasok sa bahay ni Tia at agad na uminom ng maraming tubig. Nagtataka akong tinanong ni Tia Karing at Leopoldo kung anong nangyayari sa akin. Kahit ang mga anak nila ay medyo nababahala na rin. Sinabi ko na lang na hinabol ako ng malaking aso doon sa iskinita. Hindi ko na binanggit na kakaibang nilalang yung nakita ko kasi baka hindi na ako paniwalaan. Kinabukasan ng umaga ay agad kumalat ang isang malagim na balita sa lugar ni Tia Karing. May natagpo ang isang kolehiyalang wala ng buhay sa parehong eskinitang dadaanan ko dapat. Hubot-hubad ito, maliban sa dugo, naliligo rin sa kung anong napakabahing likido ang halos buong katawan. Tapos para bang nilapa ng kung anong hayop ang magkabilang bahagi ng dibdib at ang pagkababae. Butas din ang gitna ng dibdib at nawawala ang puso. Kasunod ng balitang yun ay kumalat ang usapang aswang ang may gawa ng karumal-dumal na pagpatay. Bagamat may iba namang nagsasabing adik lang o siraulong kriminal lang sa larin. Ano pa man ang totoo, hindi nun mapipigilan sina Tia Karing at Leopoldo na mag-alala. Baka raw kasi isa sa amin ng kanilang mga anak ang sunod na madali. Kaya kailangan daw namin magdoble ingat sa daan kapag gabi. Noong araw din yun sa Jupiter, may nag-text na sa aking napag-applyan. Tindahan yun ng mga tela, sinulid at iba pang mga gamit sa pagtatahi. Pumunta raw ako agad at pwede na akong magsimula sa araw rin yun bilang isang tindera. Hindi na nga po ako nagdalawang isip, Sir Jupiter, at dali-dali na akong pumunta sa nasabing store. I got supplies. Pagkarating ko ay sinalubong ako ng isang binatang siguro nasa late 20s. Pakilala niya sa akin, siya raw sa pinagpilin ng kanyang mga magulang. Sa kapatid, siya ang magsisilbing may-ari noon at siya rin ang amo ko. Guwapo at mistisong lalaki si Sir Nico. Pero hindi na ako nag-isip pa ng kung ano kasi alam ko namang malabong patulan ako ng katulad niya. Isa pa, hindi ko pa naman siya usang kilala. Noon din po ay agad na itinuro sa akin ni Sir Nico ang mga dapat gawin bilang tindera. Mula sa pag-aayos ng mga gamit, pag-record ng mga sales, pag-calculate ng pera, at hanggang sa pag-inventory. Hindi naman daw ako dapat mag-alala kasi may parating namang isa pang tindera sa mga susunod na araw. Mamiraminis at papasok sa tinderang yun galing pa sa Jensen. Naging maayos naman po ang mga unang araw ko bilang tindera, Sir Jupiter. Mabait naman po si Sir Nico bagamat medyo maloko nga lang at mapagbiro. Subalit hindi naman ganoon kaayos ang mga gabi ko sa bahay ni Tia. Gabi-gabi po kasi, pakiramdam ko palaging may nagmamasid sa akin. Nararamdaman ko kapag naglalakad ako pa uwi, kapag tumatambay sa bakuran o kapag naliligo ako. Ang banyo kasi ni Tia ay naroroon pa sa likod bahay. Kaya kailangan pang lumabas ng kusina para makarating doon. Pakiramdam mo ay namboboso sa akin. Wala namang sino.
bunga at dahon ng puno ng mangga sa bakuran. Galaw na para bang galing doon. Wala nga lang akong nakikitang tumatakbo palayo mula sa puno. Mga 3 araw mula nang magsimula akong magtrabaho, dumating na ang isa pang tindera. Siya raw si Ruby, isang babaeng kaedaran ko lang. Agad ko naman siyang nakapalagayan ng loob kasi masayahin siyang tao. Marami rin kaming pagkakatulad dahil pareho kaming lumaki sa tabing dagat at pareho ring mga anak ng mga mangingisda. Let's go! Noong araw na yun ay kami ni Sir Nico ang nagsanay kay Ruby. Naging maayos naman po ang lahat kasi hindi naman siya mahirap turuan. Pagsapit naman ng hapon, umalis na si Sir Nico sakay ng kanyang motorsiklo dahil may pupuntahan daw siyang kaibigan. Kaya kami na ni Ruby ang nagsarado ng tindahan. Mga bandang 6:00 ng gabi nang lumabas na kami ni Ruby. Pareho kami ng pupuntahang sakayan, kaya sabay na kaming lumakad. Tricycle na di motor nga lang ang sasakyan Please ko recall ang nasyang me. pangunahing transportasyon sa lungsod na yon. Samantalang mag-jeep naman si Ruby dahil nasa may liblib na bahagi ang kanila. Pa rin humpay ang kwentuhan ng pangalan namin. Nariyan pa nga at tinutokso namin ang isa't isa, si Sir Nico. Kahit hindi naman namin siya kasama noon, subalit natigil ang usapan namin nang mapadaan kami malapit sa isang pulubi. Isang matandang lalaki po ang pulubing yun, Sir Jupiter. Hindi naman po siya sobrang dungis talaga pero butot balat. Katabi niya ang plastic cup na pinaglalagyan ng nalimos niyang mga barya. May 10 piso, 5 piso at kahit 25. 10 sentimos. Medyo kinilabutan ako noon, Sir Jupiter, kasi kakaiba ang titig niya sa akin. Partikular kay Ruby. Nakasunod talaga ang tingin niya sa I need amin. consumables. Hindi nga po kumukurap. Napansin ko na nga pong medyo nanginginig na si Ruby at binilisan ng konti ang lakad. Ramdam ko namang kumakabog na ang dibdib ko at nanunuyo ang nangangalanan. Lumingon ako. Nakita kong tumayo na ang matandang pulubi. Doon ay taranta ko ng hinila ang kasama ko tsak tumakbo papunta sa sakay. Agad-agad ay napasakay kaming dalawa sa unang tricycle na nakita namin. Tuloy na isama ko si Ruby papunta sa binababaan kong kanto. Sinabi nga lang niya sa aking hindi na siya makakatuloy sa bahay ng tiyahin ko. Kailangan na raw kasi niyang umuwi. Nagpasalamat siya sa akin. Subalit nag-iwan din siya ng kasama. Ramdam ko na hindi pang-karaniwang tao ang pulubing yon. Posible raw na isa iyong aswang. Agad dumaloy ang kilabot sa kalamnan ko at napalunok din ako ng laway. Bigla ring bumalandra sa isip ko ang nakita kong halimaw sa eskinita. Nang makabuelo ay tinanong ko si Ruby kung ano ba ang sinasabi niyang aswang. Yung bang pumapatay ng mga buntis at nangangain ng mga bata sa sinapupunan? Tumango ang kausap ko. Dagdag niya hindi lang naman daw mga buntis at mga sanggol ang pinupuntirya ng mga aswang. Ang iba raw sa kanila ay pumapatay din ng mga matatanda at mga may sakit. Meron nga rin daw mga aswang na bangkay naman ng tao ang paboritong hapunan. Tapos may mga halimaw din na gustong nasapin ang mga taong pinagnanasahan nila. Kutob niya posible raw na pinagnanasahan siya ng matandang pulubi, kaya ganun yun makatingin. Napatango na lang ako sa mga sinabi ni Ruby. Tama naman malaki nga ang posibilidad na isang manyak ang lalaking yon.
Pero kung aswang ba yun o hindi, di pa namin sigurado. Kaya sinabihan na lang ako ng bago kong kaibigan na mag-ingat palagi. Pagkatapos naming mag-usap ay sumakay na si Ruby ng tricycle papunta sa isa pang sakayan ng jeep. Medyo napalayo pa pala siya kasi nga doon siya nakatira sa medyo liblib ng bahagi ng lungsod. Ako naman ay nagsimula ng lumakad pa uwi. Palingalinga. Natatakot na baka sinusundan ako ng pulubing matanda. Pagkarating ko sa bahay ay agad akong nagpahinga saglit. Pagkatapos naghanda na ako para maligo. Nakasanayan ko na po kasi talagang maligo ng 2 beses sa isang araw. Lumabas ako sa back door na nasa may kusina. Dala ang sabon at tuwalya ko. Tutuloy na sana ako sa banyo, ngunit I'm recalling a teammate. nakaramdam na naman ako ng kung anong nagmamasid sa paligid. Thanks. Ang kaso wala pa rin akong nakitang kahit na sino. Kaya pumasok na ako sa banyo at naligo. Ang totoo ay hindi pa rin ako komportable noong mga sandaling yun. Pero pilit ko lang binabaliwala ang masama kong kutob at nagpatuloy sa pagligo. Ilang sandali pa ramdam na ramdam ko na po talagang may nakasilip sa kung saan. Nakiramdam pa ako at narinig kong may kumakaluskos sa puno ng mangga. Hindi ko yun agad nilingon. Nagpatuloy pa rin ako sa paliligo kahit kinikilabutan na ako. Muli kong narinig ang kaluskos. Sa pagkakataong yun, bigla na akong lumingon pataas. Sakto sa isang butas sa bubong. Sir Jupiter, doon tunay lumunod sa akin ang isang berdeng mata. Parehong-pareho sa mata ng halimaw na nakita kong pumatay sa kolehiyala. Mabilis niyang binawi ang kanyang tingin nang makitang napansin ko na siya. Ngunit hindi ko na rin napigil ang sarili na mapahiyaw. Sunod ko rin narinig si Tia Karing na nagsusumigaw sa bakuran. Sabi niya, Poldo, bilisan mo, may aswang! May aswang sa puno! Noon din ay mabilis akong nagpunas ng katawan at nagtapis ng tuwalya. Nang marinig ko nang nagsilabasan na rin si Tio Poldo at manapisan ko, doon na ako lumabas ng banyo. Kita kong hinahabol ni Tio ng itak ang isang napakalaking itim na aso. Hindi nga lang naabutan ni Tio Poldo kasi napakabilis ito kung tumakbo. Papunta iyon sa bandang likod na ng barangay kung saan medyo marami ng mga puno at talahib. Help! Agad naman akong nilapitan ni Tia Karing. Tinanong ako kung ayos lang daw ba ako. Sinabi ko naman na nakita ko ngang may nakasilip na berdeng mata Help! doon sa may butas sa bubong ng banyo. Nabanggit ko na rin nakita ko mismo ang halimaw na yon sa eskinita at nasaksihan ko ang pagkain nito sa kolehiyala. Napaantanda si Tia Karing nang marinig ang sinasabi ko. Pahayag naman niya nakita raw niya ang Enemies kung anong ahead. nilalang nang lumabas siya sa pinto ng kusina. Nakapatong nga yun sa isa Enemies sa mga ahead. sanga ng mangga, hindi basta makikita dahil sa kapal. Tia, nakita niya ang kulay berdeng halimaw na naroon sa saba. Hindi na kung titignan. Maliban na lang sa mga mata na parang malalamlam na mga bumbilya sa dilim. Padagdag sa kilapot ko, Sir Jupiter, napansin daw ni Tia na matindi ang paglalaway ng halimaw habang nakasilip sa bubong. Nakalagay din daw ang isang kamay sa kasilanan nito na anyong nilalaro ang sarili. Kumpirmadong minamanyak nga po ako. Inakyat po ng isa sa mga pinsan ko ang puno ng mangga. Kumuha siya ng iilang mga dahon tapos may pinahin siyang kung ano sa sangang pinagtungtungan ng halimaw. Bumaba at ipinakita sa amin ang 2 kakaibang mga likido na nakita niya Search for sa sanga. vehicles.
Ang isa ay parang laway ng kung anong hayop. Ang isa naman ay hindi namin malaman kung ano. Basta napakalapot noon na kulay dilaw. Parehong napakalansa ng amoy ng mga yun, kahalintulad ng amoy ng nabubulok na laman ng isda. Sinabihan po ni Tio Poldo ang mga taga-barangay hall tungkol sa nangyari. Ganun pa rin po, may mga naniwala, ngunit marami rin ang hindi. 2011 na nga po noon, kaya malabo raw na meron pang mga ganoong nilalang. Bago pumanhik sa tinutuluyan kong kwarto ay binigay sa akin ni Tia Karing ang isa sa kanilang mga itak. Ilagay ko raw sa may ulunan ko bilang proteksyon. Pero hindi naman yun nakatulong para makatulog ako ng mahimbing noong gabing yun. Pagising-gising ako at mayat-mayang tinitignan ang bintana. Kako kasi baka bigla na lang dumating yung aswang na yun habang tulog ako. Kaya napakasakit ng ulo ko nang bumangon para magalmusal. At lalo pang sumama ang pakiramdam ko nang tarantang pumasok si Tio Poldo sa bahay galing sa bakuran. Bungad niya, may isang bayarang babae raw na nakita sa may talahiban, katulad ang sinapit sa kolehiyalang pinatay. Kubot-hubad, wakwak ang magkabilang dibdib at ang kasalanan, tapos nawawala rin ang puso. Bukod doon ay nababalot din yun ng kung anong mga malalansang likido, katulad ng mga nakita ng pinsan ko sa sanga ng puno. Pakiramdam ko po noon, bigla akong nalunod sa kilabot. Paano kung hindi nakita ni Tia Karing ang halimaw? Ganoon din kaya ang sasapitin ko? Titigilan na kaya niya ang pagmamasid sa akin o di pa rin niya ako lulubayan? Lalong sumama ang pakiramdam ko pero hindi ako pwedeng umabsent bigla. Mag-iisang linggo pa lang ako sa trabaho noon kaya pinilit ko na lang ang sarili. Todo nga lang ang bilin sa akin ni Tia Karing na mag-ingat niya ako. Binigyan din ako ni Tio ng isang pocket knife na natitiklop. Mas mabuti na raw yun para madepensahan ko ang sarili kung kailangan. Fall back to safe zone. Pagkarating ko sa tindahan ay agad akong kinumusta ni Ruby. Namumutla raw kasi ako, kaya nahinuha niyang di maganda ang pakiramdam ko. Ikinuwento ko naman sa kanya ang mga nangyari kagabi pati na ang nakitang bangkay ng prostitute sa may tanahiban. Gulat na gulat ang kaibigan ko. Yun na nga raw ba ang sinasabi niya? Siguradong mismong ang matandang pulubi ang aswang na yon. Ilang minuto pa at dumating na rin si Sir Nico. Maging siya ay hindi rin maguhit ang itsura. Sabi niya sa amin natagpuan daw kasing patay ang isa niyang kaibigang prostitute. Nagkatinginan kami ni Ruby at agad kong tinanong si Sir Nico kung saan ba nakita ang at doon nga rin ang parehong pinatay sa lugar ni Tia Karing. Nabahala naman po si Sir Nico para sa akin. Sinabi niyang baka gusto ko raw na ihatid na lang niya ako pauwi. Mabilis naman akong umiling. Ayoko. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi naman po niya ako pinilit. Bagamat pansin kong sandali siyang tinitigan ng masama ni Ruby. Natiis ko naman ang sakit ng ulo ko noong araw na yon. Agad nga lang akong lumabas noong magsasara na kami kasi babagsak na talaga ang katawan ko. Lumakad ako sa bangketa papunta sa sakayan at doon ay nakita ko na naman ang pulubing matanda. Kasalubong ang tingin namin kaya agad akong napayuko. Binisan ko sa harapan. Ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko. Sinabi niyang, "Ineng, makinig ka sa akin. Hindi ako." Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Mabilis ko siyang tinulak tsaka nanginginig na akong kumaripas palayo.
Nagtuloy-tuloy sa sakayan ng tricycle at agad sumakay. Pinunod mula sa tricycle ang matanda. At dun sa papunta sa sakayan. Kinabahan ako noon. Nakahinga lang ako ng maluwag nang agad ding napuno ang sinasakyan ko at umandar. Ang kaso, sinasakyan kong tricycle. Pasado alas 6 na puno at madilim na, pero kita ko pa rin may nagpapatalon-talon sa mga punong nasa gilid ng daan. Lumulundag din yun sa bubong ng mga bahay at gusali. Hindi malinaw sa akin ang figura ng kanyang katawan dahil napakabilis nun. Basta ang naaaninag ko lang ay para yung isang tao na pagapang ang kilos. Kinabig ko ang tingin at pumikit. Nanalangin sana mali ako. Sana nasosobrahan lang ako sa pag-iisip ako niya. Dumilat ako ulit, saka pumara nang makitang bababa na pala ako. Agad kong inabot ang bayad sa driver, tapos binalik ang palad sa bulsa ko para hawakan ang pocket knife na bigay ni Leopoldo. Hindi ko nga lang yun inilabas agad at baka magtaka ang mga tao sa paligid. Pagkababa ko, Sir Jupiter, may isa pang tricycle na huminto sa may kanto. Lumukso ang Fall dibdib back to ko nang safe makitang zone. bumaba mula roon ang matandang pulubi. Hindi na ako nag-isip. Mabilis na akong kumaripas papasok ng looban. Di talaga ako tumigil hanggang sa makarating sa bahay ni na Tia Karing. Mangiyak-ngiyak kong kinuwento sa kanila ang nangyari. Pinainom ako ng tubig ni Tia tapos sinabihan ako huwag nang lalapit sa pulubing yun. Kung naroroon yun sa bangketang dadaanan ko, ay lumihis ako ng lakad. Kung ang aswang ay ang pulubi, ano kung sino yung nakita kong nagpapatalon-talon sa mga pulubing? Wala akong sagot. Hindi ko naman po kasi talaga. Ang sigurado lang namin, katakatakan walang naninilip at walang kakaibang mga kaluskos. Ipinagpasalamat ko na lang yon sa Panginoon. Inisip kong siguro nilubayan na ako ng aswang. Hindi ko na rin po sinubukang maghanap ng paliwanag mula sa kawalan. Alam ko naman kasing gugulo lang ang isip ko para sa wala. Mahilig ka ba sa Tong Its o table card games? Fall Tara back na to sa Game Safe Zone! Zone. Sa Game Zone, you play a real game of Tong Its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos and a chance to claim up to 14,640 pesos daily. May dalawang event araw-araw. Chika na ba? Visit gzone.ph today. Tandaan, ang game fun lang. Visit admo.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLB reference number MK2564. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Nalusaw nga lang ang pagpapayapa ko sa sarili ng sumunod na umaga, Sir Jupiter. Doon kasi sa mismong binabaan ko sa may kanto, may natagpo ang isa na namang bangkay ng babae. Isang sales lady at doon ay muling nagatungan ang pangamba ng mga tao tungkol sa aswang. Pagtataka pa nila bakit daw panay magagandang dilag ang pinupunteriya nito. Hindi naman po sa pagmamayabang pero may kagandahan din naman daw po ako. Kaya naisip ng tiyahin kong baka kamanyakan talaga ang nagtutulak sa halimaw para mambiktima. Pareho rin po ang sinabing hinala ni Sir Nico nang magkausap kami sa tindahan. Nababahala siya kasi baka balikan ako ng sinasabing aswang. Sa katunayan nga po hindi siya umalis noong araw na yon sa store. Kita kasi naming nasa malapit lang ang matandang pulubi. Natatakot siyang baka bigla yung kumilos at saktan kami ni Ruby. At noong magsasara na kami, bigla na lang sinabi ni Sir Nico na ihahatid na niya ako gamit ang motorsiklo niya. Pumayaw ako kasi nga nahihiya ako, pero di siya pumayag.
Mahirap lang araw kasi at baka may mangyari ng masama sa akin noong gabing iyon. Hanggang sa napapayag nga po niya ako, Sir Jupiter. Kita kong tumalim na naman ang tingin ni Ruby noon. Bigla nga rin po siyang umalis nang matapos na ang inventory na hindi man lang nagpaalam sa amin ni Sir Nico. Naisip ko tuloy na baka may pagtingin ang kasama ko sa amin at pinagsisilosan niya ako. Nakakapagtaka kasi alam naman niyang ayokong pangarapin si Sir. Victory belongs to us. Bumiyahe nga po kami noon sakay ng motorsiklo ni Sir Nico. Dali-dali ang galaw namin noon kaya di ko na natingnan kung naroroon ba sa may bangketa ang pulubi o wala. Naggulat nga lang ako kasi dumiretso kami sa isang kainan. Kinabahan ako noon, Sir Jupiter. Wala naman kasi akong karanasan sa mga ganong bagay noong mga panahong yon. Yun nga lang ay iba pala sa inaakala ko ang mangyayari. May itatanong lang daw pala si Sir Nico at hihingi ng payo sa akin. Bagay na ginawa ko naman po. Kinausap ko siya at dinamayan. Tapos ay lumabas na rin kami ng kainang iyon. Pasado 8:00 na po nang bumiyahe kami papunta sa lugar ni Tia Karing. Napadaan kami noon sa bahaging may mga puno sa gilid ng daan. Nakaramdam na naman ako ng kaba kasi doon ko nakita ang halimaw na sumusunod sa akin. Naramdaman siguro ni Sir Nico ang kabog ng dibdib ko kaya sinabihan niya akong huwag mag-alala dahil may kasama naman ako noong sandaling yun. Hindi naman siguro sasalakay ang aswang kung hindi ako nag-iisa. Sir Nico, nalaman naming mali ang akalang yun. Bigla na lang po kasing may napakabilis na kumilos mula sa sanga ng isang puno. Lumundag yun sa gitna ng kalsada tapos tumalon ulit papunta sa amin. Bago ko pa man mapagtanto ang nangyayari, ay naramdaman ko naman na may sumalpok sa motorsiklo. Nailiko ni Sir Nico, tuluyan din kaming natumba sa may gilid ng kalsada. Mabuti na lang at hindi naman kami nasaktan ng malubha. Bagamat napakarami naming galos at paltos sa braso, siko, binti, tuhod at hita. May konting sira rin ng motorsiklo ngunit makakatakbo pa naman daw yun, sabi ni Sir. Sa sandaling yun, Sir Jupiter, pagkainis ang nararamdaman kong pangamba. Napikon ako kasi handa palang idamay ng kung sino mang halimaw ang mga tao sa paligid ko. Nagpalingalinga ako at nakita ko nga siyang nakatitig sa ilalim ng bulyaw ko sa kanya. Hayop ka! Kung may balak kang masama sa akin, huwag ka nang mandamay. Ano? Gusto mo ko? Gusto mo akong makuha at saktan? Halika dito, bilis! Harapin mo kung aswang ka! Pinigil ako ni Sir Nico. Nag-alala siyang suri ng halimaw na yun. Subalit, hindi po namin inaasahan ang nangyari. Nakita ko na lang